Ito lang yung diferensya, no? Ura na sa video talaga. Wala na. Sorry ka. Ngayon guys, Mitsubishi Mirage troubleshooting kami dito. Issue nito ay engine overheating. Ang unang chinek ko pala dito ay ayun nga, nag visual checking tayo. Cooling system. Unang pinapalitan ko dito ay yung radiator assembly kasi butas yung radiator assembly. So ang complaint kasi ng may-ari, yung ganyan na para sa coolant laging pumupula, nag-overheat siya, tapos naglumalabas yung check engine. So yung sa check engine, nakuha ko na. Ang problema ng check engine ay injector number 2 yung natin. Sa injector number 2 kaya nag-check engine, gawa ng connector natin naputol na, nag-circuit na siya. So kaya inayos ko na yan, wala na yung check engine. Ngayon habang inoobserbahan ko, umaandar naman yung fan. Maandar yung fan. Tapos nag-overheat pa rin. Issue kasi nito talaga ay overheating. Maandar yung fan, pero dito sa ating temperature, imbis na bumaba yung temperature natin, once na-reach kasi niya yan ng 95 degree Celsius, dapat pag umandar na yung fan, bababa na siya ng hanggang 85 degree Celsius. Pag nag 95 na naman, saka na naman siya dapat aandar. Pero dito kasi, nangyayari dito, umaandar yung fan, malakas yung blower, kaso nag-overheat kahit napalitan ko na siya ng thermostat valve. So umaabot siya ng 104 degree Celsius. So hindi normal siya, hindi normal yan. So dapat pag umandar na yung fan, cool down na dapat yung temperature natin. Pero dito kasi, kahit umaandar yung fan, yung temperature natin tumataas. Kaya importante sa atin, kung magbi-bleeding tayo ng ganitong unit, mga electronic, yun nga ang sinasabi ko nga, mas magandang gagamitan ng pang-reading dito sa temperature natin sa computer. So diagnose uli ako, nag-diagnose uli ako dito kung anong naging problema, bakit nag-overheat pa rin siya. Kahit napalitan ko na yung radiator, na-fix ko na yung natin, yung mga hose dun sa may natin, sa may bypass papuntang heater core, thermostat valve, napalitan ko na rin yung thermostat valve, pero nag-overheat pa rin siya, tumataas pa rin yung temperature. So ang last na check up ko dito, so isa na sa pinagdudahan ko kung bakit nag-overheat pa rin. Kasi nung chinek up ko kasi itong upper hose natin, mainit na. So mainit na yung upper hose natin. Pero pagdating dito sa baba, malamig pa rin. Pero yung thermostat, chinek ko naman yan, okay naman yung opening niya. Pagdating naman ng 95, nag-o-open naman sa manual testing. So kaya ang pinagdudahan ko na yung water pump ang sira. So hindi nga ako nagkamali. Ang naging problema nga sa kanya ay yung water pump. So pinakalas na diagnose na natin itong water pump. So ibig sabihin, kaya mabilis uminit yung sensor at mabilis din umandar yung fan, gawa ng yung pinaka coolant natin hindi bumabalik dito sa radiator, kaya hindi nag-cool down yung temperature.
So imbis na cool down yung temperature natin, pataas ng pataas lang, gawa nga nung coolant natin hindi umiikot, hindi na ibabalik nung water pump yung tubig dun sa radiator. So kaya ngayon ang ginagawa ko, naibalik ko na lahat. Inoobserbahan ko na lang uli itong ano natin, temperature. So dapat kasi pagdating ng 95, 97 or 98, maximum 100, dapat umandar yung pan. Tapos pag umandar yung pan, dapat magko-cool down na ito, bababa siya ng 85. So pag nagbumaba siya ng 85, dapat yung automatic pan mamamatay siya. So dito kasi dati hindi na namamatay yung ano niya, yung pan continuous lang, continuous running. Kasi nga nadidetect niyang nag-overheat, pataas ng pataas yung ano natin, temperature. So gawa nga nang hindi bumabalik yung coolant. So ayun, hintayin muna nating makuha yung pinaka temperature niya para makita natin kung magiging normal na ba yung reading ng ano natin, coolant sa loob ng makina. So bali ang tinakbo nito ay 78,000 km. So ang ginawa ko pala dito ay PMS na rin ng automatic transmission, yung CVT natin. Pinalitan ko na rin ng CVT fluid. So mga ginawa natin dito, radiator assembly, water pump, thermostat, fix ng mga coolant leak, flushing ng coolant, saka yung CVT natin. So hintay-hintay lang tayo dito sa ano natin, sa monitor na temperature. So bali ang actual reading natin ngayon ay 77 degree. So ayun na guys, umandar na yung pan natin. Na-reach na yung 97 degree. So pag bumaba na to, dapat pag nag 80 something na yan, yung pan na yan mamamatay na. So ayun, namatay na nga. So normal yung operating na ng ano natin, cooling system. So ganyan dapat yung normal na cooling system natin. Pag nag 97 or nag 100, yung pan iikot. Tapos pag bumaba na, nag cool down, nag 80 something, yung pan mamamatay na dapat. So okay na yung ano natin dito, troubleshooting na overheating sa cooling system natin. So pwede na nating i-release sa may-ari. So nakaraan kasi hindi ko siya ni-release kasi gawa nga ng tumataas yung temperature natin, gawa ng yung water pump pa pala may problema kasi naubos na yung pinaka blade nya, yung magtutulak dun sa coolant pabalik sa radiator natin. So ayun guys, job na tayo dito sa Mitsubishi Mirage. Thank you po uli sa pagtitiwala sa Autorad Automotive Technician. Maraming salamat po sa inyo mga bossing.